Yan, isang mapagpalang umaga po, Ate Rose Socias. Good morning po. Isang mapagpalang umaga po ng Lunes. Yan, salamat sa Panginoon. Salita mo ay pagkakalasan ko. Yan, good morning Kuya Larry. Good morning po. Good morning po mga ka-DLS. Yan, salamat sa Panginoon sa umagang ito dahil napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Yan, good morning po Nanay Lita Labore. Good morning po. Good morning Kuya Rizal. Good morning, Nanay Shoni. Good morning po. Yan, yan. Good morning, Ate Digna. Yan, good morning po. Gising na ang mga Tagalo. Ano bang oras ngayon sa London? Good morning po. Ano po? Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo. Patulog pa lang pala sila Ate Digna. Hallelujah. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Good morning, Ate Arnold. Good morning po. Dakila ang pag-ibig mo. Oh, good morning po, Nanay Marlene. Yan. Good morning, Charmaine. Joy Arnaiz ng Palawan. Good morning. Oh, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Good morning, Pastor Micaela. Good morning po. Good morning po dyan sa Angadanan, Isabela. Good morning po. Ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Yan, good morning, Sister Angeline Rosal. Good morning po. Yan, sa mga taga Isabela, naimbag na bigat, kada kayo amin, mga kakabsat, ibta. Oh,
Yan, mag-share po tayo at mag-tag. Yan, good morning, Brother Bobby. Good morning po. Dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka. Yes, Lord, dakila ka, Panginoon. Pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Yan, amen. Dakila po ang Panginoon natin. Amen po ba? Hallelujah. Dakila ang ating Panginoon. Yan, sa mapagpalang umaga po, Ate Esmeralda. Good morning po. Sabi nga ni Ate Digna, ay patulog pa lang kayo dyan, no? Isang ano po, no? Pagpalang gabi, no? Sa inyo po dyan sa London. Po, yan. Good morning po, Sister Flory. Good morning. Sa pagpalang umaga po, no? Sister Marisa Rico. Pagpalang umaga po. Hallelujah. Isang kagalakan, no, na mapaglingkuran ng ating Panginoon. At ako mag-isa lang na naman po ako ngayon dahil ang aking brother husband ay maaga pa ang pasok niya. Kaya patuloy kong pinapanalangin sa Panginoon na yung schedule niya ay maging maayos, no po, at makasama ko siya sa morning devotion. Yan, kaya salamat sa ating Panginoon. Salamat sa pagsama niyo po, no, sa akin sa umagang ito. I-share po natin at magtagpo tayo. I-share po natin ang daily life sharing. Yan. Sa mapagpalang umaga po, Pastor Dong and Pastora May, sa ating mga senior pastors. Good morning po. Yan. Kaya salamat sa ating Panginoon. Sige po, pray muna po tayo. Hallelujah. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, O Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mabiyayang umaga na pinagkaloob niyo po sa amin. At tunay nga, Panginoon, na every gising is a blessing, Panginoon. At tuwing umaga, Panginoon, ang pag-ibig niyo po ay laging sariwa, Panginoon. Dahil ikaw ay Diyos na dakila sa aming mga buhay. Panginoon, samahan niyo po kaming muli, Panginoon, sa umagang ito. Natagpuin niyo ang bawat sa amin, Panginoon, na sa pagbubulay namin ng iyong mga salita, Panginoon, ang kapahayagan mo, Panginoon, sa umagang ito ay aming matanggap, O Diyos, upang maging gabay namin, Panginoon, sa buong maghapong ito, Panginoon, at maging gabay namin, O Diyos, sa bawat minuto ng buhay namin. Kaya maraming pong salamat sa umagang ito, O Diyos. Salamat sa mga kasama ko sa live Facebook, Panginoon. Salamat sa iyong mga anak. Patuloy kang mangusap sa kanilang buhay, O Diyos. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Purihin ka, dakilahin ka, Panginoon. At salamat sa banal na Santong Espiritu na patuloy na kumakatagpo sa amin, nagtuturo at nagtutuwid sa amin sa umagang ito. Muli, O Diyos, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Bagamat magkakalayo kami, O Diyos. So, magitan lang po ng Facebook Live lang kami magkakasama, O Diyos. Pero ang presensya mo, O Diyos, ay aming patuloy na nararanasan. Kaya, O Diyos, muli, samahan niyo po kami.
Katagpuin niyo ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Yan, salamat sa Panginoon. Pasensya na po kayo sa boses ko. Yan, no? Mahina po kasi ako sa, sa labas yung hamog, no? Mahina po ako doon. Kaya, madali po akong sipunin. Yan, sa good morning, Sister Flory Sister Flor ng Tanawan, no? Batangas. Yan. Good morning po dyan sa inyo. Sa Batangas po. Kaya salamat sa ating Panginoon. Yan. Kaya yung mga, dyan, gising-gising na po. Gising-gising na po tayo. Amen. Hallelujah. Dahil tayo po ay magde-devotion na. Yan. At ngayon ay araw ng Lunes. Amen. Yan. Ang bilis po ng araw, di po ba? Kaya, sige po. I-comment niyo po dyan, mga kapatid, no? Kung tayo po ay handa na, comment niyo po dyan, no? Lagi po dapat tayo handa, di po ba? Lagi kayong comment niyo dyan, handa na po ako. Amen? At tayo na po ay magbabasa. Handa na po ba tayo? Kung nandyan na po ang inyong mga Biblia na hawak niyo, no po? At tayo po, ako po ay mag-umpisa na, no? Na magbabasa at samahan niyo po ako, no? Na magbabasa. Amen po ba? Para masundan nyo po yung ating devotion. No? Dito po sa Mateo chapter 11. No? Ang ganda po nito. No? Chapter 11 na po tayo. Napakabilis. Amen po ba? Alam nyo, sa buong sanlinggo, ang dami na nababasa na, na bersikulo sa Bible ng bawat isa sa atin. Yan, sige po. Hallelujah. Amen. Handang-handa na nga sila. Lalo na po yung mga avid listener, no po, o avid follower ng daily life sharing. Hallelujah. Yan. Chapter 11, no po. Kasi mahaba ay po ito. Mahaba. Mahaba po yung mga, natin, chapter po natin ngayon. Yan. Kaya ko nga po muna. Hallelujah. Yan. Hallelujah. Pagpasensya nyo na po kung sumisingot-singot ako. Yan. Babasahin ko po sa verse 1. Ang mga sinugo ni Juan Bautista. Verse 1. Matapos tagubilina ng 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga malapit doon. Yan, sa mga bayang malapit doon. Verse 2, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong ng mga ipinatanong sa kanya, kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Verse 5, nakakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa malasyo ng mga hari.
Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at nagsinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng mga kasulatan. Narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Sinasabi ko sa inyo sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista, ngunit pinaka-aba sa mga taong pinagaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Verse 12, mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Maliwanag po ba? Naririnig po ako ng maayos? Excuse po. Hirap. Hallelujah. Yan, sabi niya po dyan, no po? Verse 12 po tayo, no po? Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Verse 13, sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias ng nadarating. Ang may panandinig ay makinig. Yan, good morning Tatay Danny. Salamat, good morning po. Yan. Sa ano? Kung ang inihahambing ang mga tao, katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plota, ngunit hindi kayo sumayaw. Nananambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak. At sinasabi nila, inaaliban siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Yan. Verse 20, babala sa mga bayang di nagsisisi. Verse 20, pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang, ginawa niya ng maraming kababalaghan, sapagkat hindi sila nagsisisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. 21, kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Bethsaida, sapagkat kung sa Tyro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga-roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tero at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma, ginawa ang mga babalaghang ginawa nito sa inyo,
Sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Verse 25, no? Yan. Lumapit sa akin at mamahinga. Verse 25, ng panahong iyo'y sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Verse 26, Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong marapating pagpapahayag ng anak. Yan, verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at ng bibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pabatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Yan, po ang ating chapter 11. Chapter 12 po. Yan, good morning po, Mami Carol. Good morning po. Good morning, Mami Flor. Yan, nandiyan din si Mami Flor. Salamat. Good morning po. Hallelujah. Yan, samahan niyo po ako. Yan, salamat po, Ate Esme. Maliwanag po yung pero yung boses ko po ay medyo po. Yan, sinisipon po kasi. Yan, chapter 12 po. Isang araw ng pamamahinga, na paraan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad. Kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, Tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan, nakainin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunman, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, darito ang isang higit na dakila kaysa templo. Ang kahulugan hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Yan, verse 9. Yan, ang lalaking patay ang isang kamay. Umalis si Jesus at pumunta sa sinagoga. May isang lalaki roon, patay ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataon upang
ratangan si Jesus. Kaya't siya'y tinanong nila, naayon ba sa kautusan na magpagaling kung araw ng pamamahinga? Sumagot siya, yan. Kung ang sino man sa inyo'y may tupang mahulog sa balon kung araw ng pamamahinga, hindi ba niya iaahon? Wait lang po Pasensya na po. Ang hirap huminga. Yan. Isang mapagpalang umaga. Sister Isa. Yan. Sister Salina Barrientos. Good morning po, mga kapatid. Good morning po. Yan. Anong verse na po tayo? Yan. Tama po ba? Nasa verse 13 na po tayo po ba? Ay, hindi po. Tama. Pagkatapos sinabi niya sa tao, hindi mo ang iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga nito ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis naman ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapatay si Jesus. Verse 15, Alam ito na si Jesus kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang pinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaiah. Verse 18, Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos, kung kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansay, ibabadya katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kong mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang ng paanas. Hindi niya puputulin niyaong tambong nakahapay. Di hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang ito'y katarungay, mapagtagumpayan niya'y ganap. At ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Amen. Yan, si Jesus at si Beelzebul, no? Verse 22. May dinala kay Jesus na isang lalaking bulag at pipi na inaalihan ng demonyo. Pinagaling niya ang lalaki, anupat ito'y nakapagsalita at nakakita. Nagtaka ang lahat at ang sabi, ito na kaya ang anak ni David? Nang marinig ito ng mga Pariseo ay sinabi nila, nakakapagpapalaya sa mga demonyo ang taong iyan sapagkat binigyan siya ni Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ng kapangyarihang gumawa niyon. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat. At mawawasak ang alimang bayan ubahay na nagkakabahabahagi at nagkalaban-laban. Kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas,
kinakalaban niya ang kanyang sarili. Paano ngang makapananatili ang kanyang kaharian? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay ng gayon. Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Kung ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Verse 29, Paano mapapasok ang bahay ng isang malakas na tao kung hindi siya gagapusin? Kung gapos na sa kapa, lamang malulooban ang bahay niya. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon ay nagkakalat. Amen po. Verse 30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon ay nagkakalat. Verse 31, kaya't sinasabi ko sa inyo, ipatatawad sa mga tao ang anumang kasalanan at panlalait. Ngunit hindi patatawad ang anumang panlalait sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Maging sa panahong ito o magpakailanman. Yan, good morning po, Ate Kasing. Good morning po. Yan, good morning sa mga taga-Pasig. No po, good morning po. Yan. Naluluha po yung mata ko. Hallelujah. Yan, verse 33 po tayo. Ito po yun. Yan, sa bunga nakikilala. Yan. Sabi niya sa 33, ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nila. At ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy kung masama ang bunga nito. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayong makapagsasabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Sapagkat kung ano ang bukang bibig, iyon ang laman ng dibdib. Verse 34. Ay 35. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masamang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Yan. Yan. Good morning po, Pastor Walter. Good morning po. Yan, verse 38. Po. Sinabi naman sa kanya ng ilang iskriba at Pariseo, Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di dapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa tandang
inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng nambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na dihama kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig din ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na dihama kay Solomon ang naririto. Yan. Verse 43, kapag lumabas mula sa isang tao ang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lupa at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sinasabi niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik niya ay makikita niya itong walang laman, malinis at maayos. Kaya yumayaon siya at nagsasama pa ng 7 espiritong masama kaysa kanya. Pumapasok sila at naninirahan doon, kaya't sumasama kaysa rati. Ang huling kalagayan ng taong yaon, ganyan din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Yan. Excuse me. Yan, ano na po tayo? Verse 46. Yan. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. At ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Ang Diyos po ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Amen po. Hallelujah. Ang hirap pong, isipon. Yan. Yan po, ang salita ng Diyos sa ating binasa. Medyo mahaba po, medyo yung mata ko pag sinisipon, pasensya na po kayo. Yan po, yung verse, chapter 11 po. Hallelujah. Yan. Ating pagbulayan na po, Sabi nga po dito sa chapter 11, yung matapos na gubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayan malapit doon. Talagang pinakita po dito sa ating binasa na ang ating Panginoong Jesus talaga po ay nangaral, Kaya siya po ang unang evangelist po talaga natin, ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Talagang nangaral po siya. Yan po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus nung nasa lupa po siya. Hallelujah.
Yan, excuse po. Talagang ano. Hallelujah. Yan, salamat po mga kapatid sa inyong pangunawa. Ano po? Yan po. Amen. Si Jesus po at si Juan Bautista po ay magpinsan. Amen po. Kaya, ang John the Baptist po ang nagbautismo no, sa ating Panginoong Jesus at naghanda ng kanyang daraanan. Kaya, ang ating Panginoong Jesus ay talagang nangaral po, no? Marami po siyang ginawang kababalaghan. Amen? Ibig sabihin, nagpagaling siya. Kaya po ng ating binasa, no po? Kaya dan sa ginagawa ng ating Panginoong Jesus, nung siya nabubuhay dito sa lupa, ay talagang pinakita niya po, no? Amen po ba? Pinakita niya dito na nagpagaling siya ng may sakit, nakakita ang mga bulag, no? Naglakad ang mga pilay, at gumaling yung mga kitongin, po ba? Ayan po, oh. At nabuhay ang mga patay, no? Talagang ipinangaral ng ating Panginoong Jesus ang salita niya, no? Ang mabuting balita. Pinangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Ibig sabihin po, yung mga hindi po sa spiritual na pamumuhay. Ibig sabihin, hindi walang pagkakilala sa Panginoon. Doon ipinangaral ng ating Panginoong Jesus ang kanyang salita, no? Yung mabuting balita. Amen po. Kaya po tayo, mandate po ng Panginoon na ipangaral yung kanyang salita. Amen po ba, mga kapatid? Hindi lang po mga pastors and leaders ang dapat nangangaral. Lahat po tayo. Ano po? Yan ang, natin, yung Great Commission. Kaya dito pa lang po, no, sa ating mga binasa, maliwanag po yung mga ginawa ng ating Panginoon. Talagang napakasipag ng ating Panginoong Jesus, no? Nangaral siya talaga sa malalapit na lugar, sa maraming tao, nangaral po ang ating Panginoong Jesus po dito, no? Kahit marami pong batikos, no? Marami pong basher ang ating Panginoon. Marami pong mga tao, no, na nagdududa pa sa Kanya. I pray sa bawat sa atin, wag po tayong magduda, no, sa ating Panginoong Jesus. Kasi nararanasan din po natin ang kababalaghan sa buhay natin, eh. Ibig sabihin po ng kababalaghan, yung mga himala na ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Yung mga pagpapala na pinaparanas ng Panginoon sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Nararanasan po natin, kaya wag po tayong magduda. Kasi dito po sa ating binasa, nandun yung pagdududa nila, tinatanong pa nila, no, kung sino siya, di po ba? Kaya nga, sabi nga, pinabalik pa sila kay Juan Bautista. Amen po? Kaya mga kapatid, patuloy lang po tayo, no, na magtiwala sa ating Panginoon. Kasi talagang kilalanan po natin ang ating Panginoong Jesus. Dahil sabi nga niya dyan, sa ating binasa, no, na salita ng Panginoon, ay hindi natin siya maihahambing, no, sa ibang mga tao, no. Sabi nga dito sa 16, sa ano ko kaya iahambing ang mga tao ngayon? Di po ba? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin sila kayo ng plota, ngunit hindi kayo sumasayaw. Ibang klase, no po. Kaya tayo po, pag nag-usap ang ating Panginoon sa atin, sunod po tayo. Amen po ba? Sumunod po tayo sa ating Panginoon. Huwag na po tayong magduda. Huwag na po tayong sumalungat, no, sa kanyang salita. Kaya sa inyo po dito, no, sabi pa nga, di ba? Dito sa verse
Yung mga babala sa bayang din nagsisisi, di po ba? Kailan nyo yun? Talagang, ngayon, dito pa lang po sa ating binasa, noon pa lang po, sa panahon ni Jesus, marami nang hindi nagsisisi. Marami na pong tumalikod, amen, sa kanilang mga, hindi sila tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Hindi po nagsisi at hindi po tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kaya sabi niya dito, kawawa ka, Chorazin, kawawa ka, Bethsaida. No? Talagang kawawa sila. Sabi naman dito, at ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, no? Ibabagsak ka sa Hades. Yan po yun, no? Kaya pag sa mga katangian ng tao, o ng tao, ganito po yung katangian, yung pag-uugali ng tao, matindi po ang kahantungan, lalo na pa yung Capernaum, no po? Ibig sabihin, masyadong mataas, masyadong mayabang, no? Hindi talaga bumaba, hindi po nagsisisi, no po? Ayan po, ibabagsak ka sa Hades. Ibig sabihin ng Hades, ayan po ay sa dagat-dagatang apoy, no? Sapagkat kung sa Sodoma, ginawa ang mga kababalaghan, ginawa dito sa inyo. Kasi ang Sodoma ay talagang, pinarusahan ng Panginoon, ang Sodoma. Ginunaw niya po yun, no? Sa mamamagitan ng apoy. Yan. Kaya, ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Yan po ang binitawan ng ating Panginoon sa mga taga-Capernaum. Ano po? Yan. Dito po tayo mag-focus dito po sa lumapit sa akin at mamahinga. Amen po? Yan. Kaya mga kapatid, kung sino po yung mga nabibigat ang lubha, maraming problema, ito po yung kasagutan ng ating Ito po ang pangako ng Panginoon. Yan. Ano pong sabi dito sa verse 28? No, alam ko, paborito ng mga anak ng Diyos to. Amen? Pag pag maraming problema. Tama po ba, mga kapatid? Sinong may quote verse o nito? Ang Matthew 11:28 to 30. Alam ko, marami pong dito, no? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y naamo at mababang loob, at makasusumpong kayo sa kapahingan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginghawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Amen po ba, mga kapatid? Dahil, yan, good morning po, si Sir Veronica. Good morning, yan, sa Pasig, no po. Good morning po. Kaya, alam niyo po kung yung problema ko, ito yung pinangahawakan ko rin, no? Yung Matthew 11:28, no? To 30. No po? Dahil, pag naboburden ka, no? Nabibigatan ka, kaya nga, sabi nga lagi ni Pastor Dong, huwag daw ilagay sa balikat para hindi mabigatan, eh. No po? Ibigay natin saan? Sa Panginoon. No po? Ibigay natin sa Panginoon. Kaya nga sinabi ng Panginoon na lumapit kayo sa akin. Ang po kasi natin dito, yung nabibigatan saan? Burden po saan? Sa kasalanan, di po ba? Kasi pag nakakagawa tayo ng kasalanan, nagkakamali tayo, iniisip po natin yun, di po ba? Kaya, lapit natin sa Panginoon, no? Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay Diyos na mapagpatawad. Ano pa po yung mga bumaburden sa tao, bumaburden po sa atin, mga kapatid, yung pagiging worriness natin, no? Yung mga sa financial, di po ba? Yung mga maraming mga natin, pasanin na tinatawag, o yung mga alalahanin sa buhay. I mean po, marami po tayong mga no? Kaya kailangan po nating lumapit sa ating Panginoon. Kasi napakarami po na alalahanin ang tao, di po ba?
Ano pa po ba yon? Yung mga, minsan, ang mga problema natin, yung mga sa church, di po ba? May mga problema din tayo sa church na alalahanin natin, di po ba? Isa po yan, no? Sa mga burden po natin. Ano pa po? Liban po doon sa kasalanan, liban po doon sa mga kailangan sa loob ng church o mga problema sa loob ng church o sa mga kapwa nating mananampalataya, burden po yan. Amen po. Ano pa? O yung oppression and persecution. No po, problema po natin yan pag pinipersecute tayo. Alam niyo po yung kapatid ko, ayaw niya magsimba. Lalaki po ito, no? Ayaw po niya magsimba. Kasi nakakaranas po siya ng persecution. O, sinasabi daw sa kanya, oh, Bran, banal ka na? Ginaganon po yung kapatid ko. Ano ka na ngayon? Born again ka na? Banal ka na? Baka masunog, baka ganon daw sa kanya. Kaya, alam nyo, ayaw niya magsimba. Kasi ganun daw po yung sinasabi ng mga kaibigan niya o barkada niya. Ano po? At, ano pa po? Liban po sa oppression and persecution, yung worriness natin, no po? Lalo pag, hallelujah. Tumutulog na naman yung mata ko. Mauha. Stone mo tong ko, Jesus name. yung worriness po natin, no? Minsan, ayaw na nating i-search ang Panginoon, no? Nag-aalangan na tayong lumapit sa Kanya dahil punong-puno na tayo ng kabigatan sa buhay. Marami po kasi talaga alalahanin. Minsan yung karamdaman, yung financial, yan po ay part po ng burden, no? Yung pasanin natin. Kaya mga kapatid, patuloy tayong manatili sa Panginoon. Dahil the more na sinusubok tayo, the more nakakaranas tayo mga pagsubok na to, the more na dapat na lumapit po tayo saan? Sa ating Panginoon. Amen po mga kapatid. Kasi wala naman tayong pwedeng lapitan kundi ang Panginoon lamang po. Amen po. Dahil ang ating Panginoong Jesus, ano po yung mga pangako ng Panginoon sa atin? Yung palalayain niya tayo. Diba? Yung pag ikaw ay makasalanan, alipin ka ng kasalanan, pag lumapit tayo sa Panginoon, palalayain po tayo saan? Sa kasalanan. Kasi, syempre, hihingi ka ng tawad, magsisisi ka, tatalikod ka sa kasalanan mo, makakalaya po tayo. Amen po ba mga kapatid? Ganun din po sa ating mga persecution. Kasi ang Panginoon Jesus ay nakaranas din po ng oppression and persecution. So tayo mga kapatid, ay nasamahan ng Panginoon. Magpapatibay po yan sa atin. Alam ko lahat po tayo ay nakakaranas po ng mga ganitong mga burden. Amen po? Lahat po tayo nakakaranas po ng mga alalahanin sa buhay. Pero wag po tayong mag-atubili. Amen? Lumapit po tayo sa Panginoon. Alam niyo po, yung Matthew 11:28, ang Panginoon na po ang nagsalita dyan. Ang Panginoon po ang nagsalita. Ano po yung ibibigay niya po sa atin? Ano po yung matatanggap natin sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid? Love. Amen po? Love. Ano pa po? Yung kagalingan. Amen? Kagalingan na nagbumula sa Panginoon. Kagalingan sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kagalingan sa physical, kagalingan sa emotional, kagalingan saan po? Sa spiritual. Kagalingan po yung matatanggap po natin sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Ano po? Kaya, napakabuti po ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen po mga kapatid. Kaya wag po tayo mag-atubiling lumapit po sa ating Panginoon, mga kapatid. Yan po panghawakan po natin ang salita ng Diyos. No? Matthew 11:28-30, mga kapatid. No po? Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay nabibigatan, napapagal, panghawakan mo ang salita ng Diyos, hindi ka mapapahiya, kapatid. Hindi ka mapapahiya sa Panginoon. Kasi napakaliwanag pang pangako niya dyan, sapagkat maginhawang dali ng aking pamatok at
at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Amen po ba? Yan, mga kapatid. Encouragement po sa bawat isa. No po? Lumapit tayo sa Panginoong Jesus. Amen? At dito naman po, no? At kaya wag po nating pagdudahan ang ating Panginoon dahil marami pong ginawa na himala at kababalaghan ng ating Panginoon. Dito pa lang po, no, dito maraming question din po dito sa ating Panginoon, no, yung araw ng pamamahinga. Hindi daw po dapat gumawa, no? Pero sabi nga ng Panginoon, kung ito'y pagpapagaling, no, kailangan ay gagawin, di po ba? Yan po yun. Hindi ka lang magpapahinga physically. Amen? Yan po ay para gumawa. Amen po ba? Kaya nga, di po ba tayo mga kapatid, pag araw ng linggo, ano po yan, nagpapahinga tayo gumawa sa mga gawaing bahay, sa mga ano na, yung mga ano natin, no? Kaya tayo naman po ay ano po, gumagawa saan? Sa gawain ng Panginoon. Kaya sa araw ng pamahinga, yan, kaya sabi ang Panginoong Jesus ay nagpagaling, di po ba? Tingnan nyo, nagpagaling yung may lalaking patay, ang isang kamay, ano? Pinagaling ng ating Panginoon po iyon. Amen po ba? Kaya, dyan po ay talagang pinatunayan ng Panginoon na talagang ang manggagawa ng Panginoon, lingkod ng Panginoon ay, ano po, gumagawa sa gawain ng Panginoon. Kaya yung kaisipan po natin bilang isang mananampalataya, amen po, Pastor Walter, salamat po. No? Kaya talaga po, dapat maging mature po tayo, no, sa espiritu, no, ipaunawa talaga natin, no. Sabi ni Pastor Walter, amen. Mag-mature tayo sa espiritu, ipaunawa ng Diyos upang ating maunawaan. Amen po. Ayan. Kaya salamat sa Diyos. Amen po. Kaya yung mga kaisipan po natin, mga kapatid, tama po yan. Ganyan ang dapat maging kaisipan ng mga matatag na mananampalataya. Yan, amen po, Pastor Walter, salamat po. No? Kaya, tayo mga kapatid, dito pa lang, no, sa ating pinabasa, no, magpakatatag tayo sa pananampalataya natin. Huwag tayong masway, no, yung, kung ano, nakarinig ka lang ng maganda, doon ka makikinig. Hindi po. Alam mo ang tama at mali, alam mo ang binabasa mo ang salita ng Diyos, focus ka lang doon sa salita ng Diyos. Alam mo ang tama at na dapat mong lakaran. Amen po. Kaya dito po, pinapakita ng Panginoon na gumawa siya ng mga himala talaga dito, no? Nagpakita po siya ng mga kababalaghan, pinagaling niya. Kaya tayo mga kapatid, makaranas tayo ng kapayapaan sa Panginoon. Pag-ibig, kagalingan at kapayapaan ang mararanasan natin na ipagkakaloob ng ating Panginoon kung tayo patuloy na lumalapit sa Kanya. Dahil marami po talagang ginawang kababalaghan. Kaya nga dito nga, dahil nyo, pag nagpapagaling, anong sabi? Kapangyarihan ni Beelzebul? Oo nga naman, no? Bakit mo sisirain ang kaharian mo? Papalayasin mo yung, sabi nga, palalayasin ni Satanas yung si Satanas? Hindi po. Ang palalayasin mo talaga si Satanas dahil tayo ay sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Kaya ginagamit natin ang pangalan ni Jesus dahil makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Dahil walang ibang pangalan na makapangyarihan, no, sa silong ng langit, kundi ang pangalan ni Jesus lamang. Amen po? Yan. At sabi po dito, saan makikilala po ang bunga? Yan. Saan po makikilala? Sa bunga, di po ba? Yan, dito po tayo, no? At manapit ng alas 6 na po, no po? Kaya sabi niya, ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga. Amen. Kaya pag nakikitaan po tayo ng magandang, nakikitaan tayo ng bunga ng Espiritu, ay saan po tayo? Sa Panginoong Jesus. Yung siyam na bunga, amen po ba? Yung love, joy, peace, no? Hanggang sa self-control, amen po? Yan po ang bunga, no? Dan po makikilala, no? Kaya, pag nakikitaan tayo ng mga katangian ng ating Panginoong Hesus, sa Panginoon po tayo. Ay, mga ano yan, anak ng Diyos. Amen po. Kaya dyan po makikilala, no, sa bunga. Kaya tayo mga kapatid, hindi po tayo dapat malilang. Bakit po? Kasi sa bunga tayo titingin.
Kahit anong sabihin nila, kung hindi naman natin nakikita sa kanilang buhay, wala po. Bakit po tayo sumusunod sa mga nangangaral sa atin? Kasi nakikita natin yung bunga. Amen po ba mga kapatid? Nakikita natin yung bunga sa kanila. Kaya tayo sumusunod sa kanila. Kaya sabi nga dito, nakikilala sa bunga. Kaya dapat, mga kapatid, hindi po tayo malinlang, mga kapatid. Kaya sabi niya dyan, sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinasabi niya, sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusan batay sa inyong mga salita. Kaya nakikita po talaga sa bunga. Amen po? Kasi hindi naman pwede mamunga ang mangga ng santol. Tandaan po natin, mga kapatid. Hindi po kaya sa bunga po makikilala. Pag nakita mo ang mangga, ang bunga niya rin po ay mangga. Tama po ba? Excuse po. Kaya, maging matalino po tayo mga kapatid. Mapanuri. Amen po, mapanuri. No? Para lalo tayo makapanatili, no, sa presensya ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Yan. No? At dito po, no, sa pagbabalik ng masamang espiritu, kalain nyo, magsasama pa, no? Kaya pag pinalayas mo yung espiritu doon sa inaalihan, tigang pa rin, ano pa rin po siya, empty, babalik po siya. Grabe, no? 7 ang kasama na niya. Kaya, nakakalungkot po pag ganito po, no? Mas malala pa kaysa dati. Kasi mas marami siyang dalang mas malalakas na espiritu, no? Masasamang espiritu. Kaya, mga kapatid, maging maingat po tayo po, no? Maging mapagbatsyag po tayo dito. Maging handa po lagi tayo, no? Kaya magbantayan tayo mga kapatid. Dahil sabi nga dito sa ating binasa, no? Matindi, no po, yung ano nila, no? Yung labanan, no? Spiritually po, ng labanan spiritual. Kasi masasamang espiritu po ang narito. At pinag-usapan po dito. No po, mga kapatid? Yan, no po. At ang buhay ng ating Panginoon ay inalimbawa po kanino kay Jonas, di po ba? Yung 3 araw na nilunok ng isda. No po? Yan po yung hinalimbawa po niyan. At maliwanag naman po doon sa ating binasa, no po, na ang anak ng tao rin ay 3 araw at 3 gabi nasa ilalim ng lupa. Kaya ang ating Panginoon doon sa pangatlo ay nabuhay na po siya. Amen? Yan po yun. Ganon din po si Jonas, niluwal na rin siya no, sa malaking isda. Yan po yung, pahapyawan lang po natin yan, no po. Kaya mga kapatid, no po, magpatuloy po tayo, no. Mapakahaba po ng, na po ito, no, ng chapter na po ito, hindi natin mapukusan, kaya nilaktawan na po natin, no po, yung mga ibang mga, binigyan lang natin ng mga diin, yung mga dapat bigyan diin, no po. Kaya, patuloy po tayong manatili, no, sa ating Panginoon, patuloy po tayong lumapit, kaya kung sino man po ang nabibigat ang lubha, lumapit po tayo sa Panginoon. Patuloy po tayong manatili sa kanyang presensya. Maging matured po tayo, no, sa espiritu, no? Tama nga po, no, sa Philippians chapter 3:15 po, yung bigay ni Pastor Walter, no po. Yung kapag unawa natin, palawakin natin. Amen. At lubos nating makikita na pag ang ating kaisipan ay naging matured, makikita po natin, no, yung magagandang bagay na plano ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Maunawaan natin lubos, no, yung ating mga binabasa, yung salita ng Diyos, maunawaan po natin. Kaya yung faith natin sa Panginoon ay lalo po nating palakasin, no, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Huwag po tayo magduda. Amen. Huwag tayong magduda sa Diyos sa sinasamba natin. Dahil ang ating Diyos ay Diyos ng buhay. Amen po. Nararanasan mo siya. Amen. Nararanasan ko rin po siya. Kaya, huwag po tayo mag-atubili na lumapit sa Kanya. Huwag tayo mag-atubili sa Panginoon. Huwag nating pagdudahan ang ating Panginoon.
Dahil dumarating man ang mga pagsubok, problema sa ating mga buhay, pero manatili po tayo sa Panginoon. Dahil kayang-kaya natin yan. Kasama natin ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kasama natin po ang Diyos. Hallelujah. Sige po. At lumagpas na po ako sa oras. Alas 6 pasado na. Manalangin po tayo. Encouragement ko lang po talaga. Manatili po tayo sa ating Panginoon para makapamunga po tayo. Amen. Makapamunga tayo ng abundantly. Amen. Sa ating buhay dito sa mundong ibabaw. Makita ang Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya, be Christ-like po talaga. Amen po. Sige, manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Muli, O Diyos, maraming pong salamat, O Diyos, sa oras na to. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan sa iyong salita na aming nabasa, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, na aming binasa, aming napakinggan, aming napagbulayan. Nawa, Panginoon, hindi lang namin narinig sa kabilang tainga namin, sa tainga namin at lumabas sa kabilang tainga namin. Bagus, Lord, dumiretso sa aming mga puso at sa aming mga isipan, Panginoon, na ito'y pagbulay-bulayan namin at isabuhay namin, O Diyos. Dahil tunay nga po, Panginoon, napakasarap, Panginoon, na mayroong Diyos na buhay. At ikaw yun, Panginoong Jesus. Ikaw yun, Panginoong Jesus, na sinasamba namin. Na kung paano ka gumawa ng kababalaghan nung ikaw ay nasa lupa, Panginoon. Hanggang ngayon, Panginoon, gumagawa ka pa rin ng himala sa buhay namin. Gumagawa ka, Panginoon, ng mga bagay na minsan hindi kayang paniwalaan ng tao. Minsan hindi kayang maarok ng mga kaisipan namin. Pero Lord, talagang pinapaunawa mo sa amin na ikaw ay Diyos ng buhay. Pinaparanas mo sa amin ang mga amazing na mga bagay sa aming mga buhay. Dahil ikaw yung Diyos na buhay na pinaglilingkuran namin. Ikaw yung Diyos na buhay na hindi na nakapako sa krus, bagkus huling na buhay para sa amin. Kaya Lord, maraming pong salamat. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid kong kasama ko dito, Lord, sa Facebook Live. Hallelujah. Kung sino man, Panginoon, mga napapagal, mga mabibigat na pasarin, Panginoon, Lord, katagpuin mo sila, Lord. Na ang pasarin mo, Panginoon, ang kanilang pasarin, dahil ang pasarin mo, Panginoon, ang pamatok mo, Panginoon, ay magaan at maginhawang dalhin. Kaya Lord, salamat po na kinatagpo mo na, Panginoon, ang mga anak mo, ang mga kapatid ko narito, Panginoon, na may mga problema, O Diyos. Dahil ikaw ang aming problem solver, Panginoon. Lumapit lang kami sa iyo, Panginoon. Tutulungan mo, Panginoon, ang mga bawat isa na may mga problema. Sasamahan mo, Panginoon, ang bawat isa. Kaya maraming pong salamat, O Diyos, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Panginoon, sa iyong mga salita na basa namin. Salamat, O God, sa pangako mo. Salamat, Panginoon, sa wisdom, knowledge, understanding na lubos na maunawaan ang kalooban mo po, O Diyos, sa bawat buhay namin. Hallelujah. Salamat, O Lord. Salamat, Panginoon, sa mga papasok, Panginoon. Tinataas namin, samahan niyo po sila at ingatan sa mga pupunta sa kanilang mga gawain, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Lord. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Ingatan pa ang mayamang pag-iingat niyo po, Panginoon, at pagsama niyo, Lord, ang kanilang matagpuan, Panginoon. At ingatan niyo po sila pare-pareho, Panginoon, lalo yung mga magdadrive ng kanilang mga sasakyan, Lord. Ingatan niyo po sila, O God. Pagkaloban niyo sila ng physical and mental alertness, Panginoon, sa kanilang pagdadrive, Panginoon, upang makarating po sila ng ligtas at payapa sa kanilang mga pupuntahan, Panginoon. Ganon din ang kanilang mga kasabay, Panginoon, ang mga sasakyan. Ingatan niyo po, Panginoon. Oh, hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos niyo, Panginoon, sa bawat buhay namin, Panginoon. Salamat sa katagumpayan ng bawat gawain mo sa araw na ito, Panginoon. Salamat, O God. Salamat sa kagalingan ng lahat ng may sakit, Panginoon. Patuloy yung idaloy, Panginoon, ang kagalingan sa lahat ng may sakit, O God. Dahil ikaw ang Diyos ng kagalingan. Ikaw ang naming the great physician, Panginoon.
Oh, hallelujah. At ikaw ang aming great provider, O God, sa lahat ng mga may pangangailangan ngayon, Lord. Ang kailangan financially, Lord, pagkaloob niyo po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, O God, dahil hindi po maiksi ang iyong kamay para hindi sila abutin, Panginoon. Lord, salamat, O God. Salamat sa pagtugon niyo sa bawat panalangin namin. Salamat, Lord, sa mga prayer intercessor at prayer warrior namin, Panginoon, sa 24/7. Salamat, O God. Pagpalain niyo lahat ng gawain, Panginoon, at ikaw ang matas at madakila sa buhay namin. Muli, O Diyos, pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat narito, O God, at sa mga manunod pa ng replay, Panginoon, ng daily life sharing devotion, Panginoon, iyo pong pagpalain, Panginoon. At marami pang maabot, Panginoon, ang kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Muli, O Diyos, salamat po sa umagang ito. Ikaw po ang mataas at madakila sa buhay namin, O Diyos. At sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Yan, mapagpalang umaga po muli, mga kapatid. Maraming pong salamat sa inyo. Salamat po sa inyong lahat. God bless po. Yan. Bye!